kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon, sumainyo ang pagpapala sa oras ko nito at sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita ay tayo po ay napupuno ng kaalaman at katalinuhan at kung paano po natin ipinamumuhay ang salita ng Diyos. That's why this book of truth ay ating hinihimay-himay verse by verse para makita po natin kung ano po ang intention ni Jude after we are called as beloved and preserved ay nag-switch po siya. There is switching kung bakit binigyan tayo ng warning regarding sa ating common salvation. Because there are many people saying that they are Christians creeping. May mga pumapasok, gumagapang sa loob ng simbahan. That's why we are called to be para mag-ano po tayo, magiging aware po tayo sa ating pananampalataya. Yan po yung ibinigay po sa atin at ipinamana po sa atin itong pananampalataya po ito na dapat po nating ipaglaban, being dependent or being apologists in our faith. So, ating umpisahan muli, bago po natin tumungo sa ating pinaka-main text, hindi ang verse 4. So, balikan po natin yung mga pulang nakaraan po natin at lasapin po natin itong mga bagay kung saan ay binigay po siya atin ni Jude bilang titulo, right? Bawat Kristiyano. So ay ang pagbati ni Jude, ito po ay nagbibigay ng isang larawan bilang isang tunay na Kristiyano. Okay? Yung pagbati po niya, gusto niyang ipaalam po sa atin na ito yung tunay na Kristiyano. Kaya siya sumulat. Wala naman siyang in-address dito, kundi in-address niya lang sa mga tao. Okay? So, sumulat siya sa mga tinawag. Kanino? Sa inyo, sa ating mga tinawag. Sa ating mga minamahal ng Diyos, ng Ama. At iniingatan ni Jesucristo sa verse 1. So, ating tignan at pag-isipan ang mga bagay na ito kung bakit tayo po ay tinawag or binigay na titulo po sa atin. Tandaan po natin, yung tinawag, it means tinawag tayo ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kanyang kaliwanagan, sa kanyang kagilalas na liwanag. Ayon po sa 1 Peter chapter 2 verse 9. So, ibig lang sabihin, tinawag tayo na lumabas mula sa spiritual na kamangmangan at sa pagkahiwalay sa Diyos. Dati, wala po tayong alam regarding sa mga spiritual na bagay at tayo po ay malayo at hiwalay sa Diyos. Ang totoo nga niyan, we are an enmity with God. We are enemy with God. That's why we are called. Okay? So, hindi lamang po doon, kundi sa pagkaalipin ni Satanas at sa mga kasalanan na siyang nag-aalipin sa atin. And now, we are called to be holy. Tinawag po tayo para magiging banal. Kasi yung ating titulo bilang mga minamahal po ng Diyos. Again, kasama sa tawag po sa atin yung minamahal. Ibig sabihin, tayo, yung mga tao kung saan ay binanal. During that time, ang mga Kristiyano, ang tawag sa kanila ay banal. Right? So, biglang sabihin, tayo ay tinawag para maglingkod sa Panginoon. Kaya ito yung larawan na pinapakita ni
Jude sa kanyang buhay. Means, isa itong malaking pribilehiyo ang maglingkod sa Diyos. Kung ikaw ay tinawag sa Malacanang, isang malaking karangalan iyon, di ba? Magpapiesta ka nga. Iparating mo sa lahat ng mga tao. Di ba? Yun yung mga tao doon. Ngayon, tinawag ka ng Panginoon para maglingkod. Dapat magbunyi po tayo. Dahil hindi lahat ay tinawag para maglingkod. Ibig lang sabihin, kaya ka tinawag ay ibinukod ka ng Diyos, ng Panginoon, upang tamasahin natin ang kanyang tanging pag-ibig at pangangalaga. Yun yung kaya kayo minamahal ng Diyos natin until now ay nararanasan po natin ang kanyang pag-ibig at pag-iingat sa bawat isa po sa atin. Kaya iniingatan. Kaya that's why we are called and preserved. No? Anong ibig sabihin po nito? Alam niyo, ang bawat tunay na mananampalataya ay iniingatan ng ating Panginoong Diyos. Tunay na mananampalataya, it means, hindi ba iniingatan din ba yung mga hindi mananampalataya? Iniingatan din po yun. Sa common grace. Right? Tinawag ka, gaano man kahirap ang panahon sa iyong buhay, sa ating mga buhay, tandaan po natin ang pag-iingat ng Diyos. Yung mga anghel nga na rebelde sa Diyos, ay iniingatan sila hanggang sa dumating yung kanilang judgment. Diba? Hindi sila pinapabayaan kasi nakapreserve sila for that destruction o para sa kaparusahan kong yun. How much more you are beloved, my brothers and sisters. Right? Kaya yung pag-iingat ng Panginoon sa iyo, tandaan po natin, ay walang hanggang kaligayahan at kailanman ay hindi kanya ipapahamak. Hindi ka mapapahamak. Never na mapapahamak ka. Walang pwedeng kumuha sa kamay ng Diyos. Ikaw ay iniingatan ng ating Panginoon. Walang pwedeng umagaw sa kamay ni Kristo o sa ating Diyos. Diba? So, paano? Paano si Judas? Judas kasi sa Tagalog. No? Kaya nanalangin po si Judas sa mga mananampalataya na kung saan ang ating pananampalataya ngayon ay tinitiligsa. Maraming mga taong tumutiligsa sa ating panalangin. Kaya ipinanalangin po niya at sinabihan po niya na tayo ay ipaglaban din yung pananampalatayang kung iyon. Kaya kapatid, kung ang iyong pananampalataya ay sinusubukan ngayon sa oras kong ito, huwag kang mangamba o huwag kang masiraan ng loob. Huwag kang manghihina. Ay? Anong gagawin ko? Tumingin lang tayo sa ating tagapagligtas. Okay? Na siyang nagmamahal sa iyo at mayaman sa kaawaan. Tandaan po natin, mga kapatid, kailanman ay hindi ka bibiguin. Okay? Hindi ka bibigyan ng pagkabigo ng ating Panginoon. Gayong ay sinisikap mo na mabigyan ng kaluguran ng ating Diyos. At kaya yung panalangin ni Jude sa atin ay hindi lamang yung kapayapaan, kahabagan ng Diyos, kundi umusbong pa. As long na tayo po ay umaasa at tumitingin sa Diyos. Mga kapatid, yun po yung nais iparating sa iyo o sa atin o sa lahat ng mga Kristiyano na sinulatan ni Jude during that time. At yun po yung ating dapat tignan. Kaya sumulat po sa atin, nagkaroon ng switching. Okay? Dahil hindi lamang natatapos yung sinasabi ko sa inyo. Bagamat kayo ay nakakasiguro o sa inyong pagtawag
sa pagmamahal ng Diyos at sa inyong pag-iingat ay mananatili na tayong hindi magiging aware. Kaya naalala ni Jude, kailangan masabihan ko sila na dapat ipaglaban. Kaya nilayon ni Jude na isulat tungkol sa ating isang kaligtasan. We are in a common salvation. Yung kaligtasan mo, parehas lang sa kaligtasan ko, kaya lang magkakaiba ang ating panawagan. At magkakaiba ang ating karanasan. Pero iisa ang kaligtasan po natin. Right? At hindi tayo pare-parehas ang pagtawag po sa atin. Kaya gusto ni Jude na ipakita na ang ating kaligtasan ay isa. Dapat isa rin at sabay-sabay din po tayong ipaglaban ang ating pananampalataya. At ito yung binigay sa mga banal. Kaya dapat tayong magbantay at lumaban sa mali. Kaya siguro sa pagbabantay po natin, mas lalo pa tayong dinala ng Diyos sa mas totoo para may paglaban po natin ang katotohanan. Right? Kaya magbantay. Kumbaga sa ay magiging kawal po tayo. Right? So dapat tayong magiging mapagbantay at lumaban sa mga mali. Binuhay o buhay na Kristiyano. Tandaan po natin, ang buhay ng Kristiyano ay isang lugar ng labanan at hindi palaruan. At walang Kristiyanong naglalaro. Di ba? May mga Kristiyano bang naglalaro? Meron siguro. Siguro, hindi pa sanay sa pakikipaglaban. Pero tayo, dinala na po tayo because alam po natin ang mga katotohanan. Di ba? Kasi kung hindi ka nagkatiwala sa atin ng katotohanan, what is the sense na makipaglaban po tayo, mali sa mali? Pwede ba yun? Ay, pero hindi sa pakikipagpatayan na labanan. Okay, so, ibig lang sabihin, pagdating sa loob ng iglesia, dapat po natin ipagtanggol kung ano man, mga bagay na dapat po natin ipagtanggol. Tandaan po natin, itong warning na ito, na maraming bulaang propeta o bulaang guro, ito ay sila Peter, na sila nagbigay ng warning, pero the time of Jude ay nangyayari na, naganap during that time. Kaya ngayon yung kanyang tema ng warning po sa atin. Right? Kasi itong mga bulang guro ay talagang magkakalat ito ng mga laso. So, maaaring ipakita nila na iniibig nila ang katotohanan, pero deep inside ay hindi po sila matapat sa salita ng Diyos. Kaya dapat nating hatulan. Right? At sawayin ang mga bulang propetang pong ito kung saan ay nagdadasid sila ng mga maling mga katuruan at mga bagong katuruan. Pag nasa loob na ng simbahan po yan, kaya in verse 4, in our text, kaya nga tinawag silang creeper. Alam mo ba yung ibig ng creeper? Yan yung pagkapang. Right? Meron isang labanan at merong isang sniper, right, na tinalaga para puksain ang kalaban. Imagine yung lugar na yun, napakalapit na lugar, pero it takes 3 days para makarating doon sa target niya. No? Sa dami ng mga nagpapatrol, nadadaanan siya, pero hindi siya makita. Why? Because he is slowly moving to the enemy. Kaya hindi siya mahalata. Yun po yung creepers. Dahan-dahan. Mamaya, babanggitin po natin kung ano ang kanyang, paano siya mag-infiltrate sa loob ng simbahan, itong creepers po ito. Hindi natin mahalata po ito.
Hindi nyo mahalata. Hindi natin makikita sa bawat isa po sa atin, pero malalaman po natin kapag nakaugat na siya sa loob ng simbahan. Mahirap na siyang bunutin. At marami na siyang na-influensya sa loob ng simbahan. At magugulat na natin. Wala na yung pastor natin, siya na nakatayo. Imagine, in 25 years of service ng pastor, immediately gusto niyang agawin yung pribilehiyo nyo. Yun yung gusto ng Creepers po yun. Kaya tingnan po natin. Ano po ang ibig sabihin po dito? Bagamat dito, sa kapanahonan po natin, maaaring hindi po natin napapansin na nangyayari po ito. Even sa loob ng tunay na simbahan, meron din yan. Kaya nga, hindi mo siya mahalata na siya ay creeper po siya. Gumagapan. Right? Kaya hinimok ni Judas na ang lahat ng mga Kristiyano, mga leader ng simbahan o lahat ng mga pinuno na ipaglaban ang pananampalataya. Paglaban mo yung pananampalataya kahit katumbas niyan ay kamatayan. Diba? Paglaban mo ang iyong natutunan kahit katumbas niyan ay escape ka, palabasin ka. Maraming nangyari ganyan. Pinalabas yung mga dalang katotohanan at naiwan yung mga ayaw ng katotohanan. Kaya sila na lang yung mga naglulukuhan. Pero yung nakipaglaban ay dinala sa maganda at sa katotohanan. Right? Tandaan po natin mga kapatid, ang pakikipaglaban ay isang katulad ng manlalaro na gumagamit ng lakas upang manalo sa takbuhan. Ang pananampalatayang minsanang ibinigay sa mga banal, tandaan po natin mga kapatid, at dapat ang mga pananampalatayang kung yan ay hindi yan nabibili. Right? Hindi pwedeng makikipag-compromise ka. Hindi pwedeng ikaw ay makikitali sa kanya. Mali. Ang tutusin nga, dapat condemn. Dahil marami po siyang maapektuhan ng mga Kristiyano o mga batang Kristiyano. Tandaan po natin, it is a matter of death and life. Kaya dapat makipaglaban ka din between death and life. Diba? Kung Kristiyanong pulpul, bahala. Diba? Kaya, sorry to say that, no? May mga Kristiyanong pulpul talaga na inap na sa kanila, ayaw matuto. No? Ayaw mag-aral. Ayaw madagdagan ang kaalaman. Yung payak na pananampalataya ng kaligtasan, enough. Kaya maraming mga Kristiyano na nagbabak. I don't know. What's the reason? Diba? Kung talagang ligtas talaga. Ako'y naniniwala na kapag ako'y ligtas ako. Wala namang sinabi doon na unsaved, only saved. Right? Wala. Kundi saved. Ibig lang sabihin, talagang ligtas yung tao yan. Kaya sinabing always saved. Right? Kaya maraming mga Kristiyano na akala nila ay enough na yung Kaya bakit sinabi ni Jude, sapat na ba yun na makipaglabang ka sa iyong payak na pananampalataya? Hindi naman pinaglalaban. Yung pagkaalam mo na ikaw ay ligtas, hindi na pinaglalaban ko yun. Nasa sa'yo yun. Paniniwala mo yun. Kung hindi nila paniwalaan, sa'yo yun. Pero yung pananampalataya mo, yung nalalaman mo regarding sa katotohanan, na dapat yan ang ipaglaban mo. Because you know the truth. And the truth will set us them free. Diba? Yan ang magpapalaya sa kanila. Ngayon, kung hindi mo sasabihin sa kanila yung katotohanan, may pananagutan po tayo. Dapat talagang ang bilin sa atin ay ipaglaban yung mga bagay po ito. Right? Kaya ipagpatuloy po natin, mga kapatid, yung pananampalataya na minsanan ibinigay sa mga banal ay hindi po ito nabibili. Ang ating pananampalataya ay hindi nagbabago sa panahon at tayo ay hindi pinapahintulutan magsalin ng kasulatan
sa paraan na tinatanggihan ng malinaw na kahulugan. So, ito lang sabihin, wala na po tayong dapat gawin pa. Wala ka nang dapat idadagdag pa, kundi pag-aralan mo na lang ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, plus yung mga libro na mapagkakatiwalaan mo, yun na po yun. And then, you have to contend your faith. Kung talagang totoo po yan, ipaglalaban po natin. Kasi yan po yung tatanggap po natin. Ipinagkatiwala po sa atin. Kasi maraming mga Kristiyano, talagang inaangkin po nila. At mga nagkumpisal na sila ay mga Kristiyano. Kaya maraming nalilito ngayon. Maraming mga tao na nalilito dahil pare-parehas mga Kristiyano. Ano ba talaga? Kristiyano ba talaga tayo? Kasi nakita nila, Kristiyano din daw yun, yung nandun sa kanto. Sabi niya, Kristiyano din daw siya. Pero ikaw, Kristiyano ka din. So, paano ang paano mo mapaghihiwalay po yun? Paano mo mababalansin po ngayon yun? Diba? Eh, Kristiyano din daw yan. Kristiyano ka din. Okay? Kaya tayo, nasa atin ang katotohanan, dapat huwag tayong malito. Okay? Alam po natin na sa paligid po natin, maraming maging kaaway sa inyong pananampalataya, pero dapat mong ipaglaban ang pananampalataya. Ito ba ay magagawa mo sa buhay mo bilang isang Kristiyano? Of course, yes. Magagawa ko po ito. Alam-alam sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaya nga tayo po ay nag-aaral at makita po natin kung ano ang kaliwanagan ng salita po ng Diyos. Okay? Kung nararamdaman mo na hindi mo kayang paglaban ang pananampalatayang kung iyan, ito ang sagot. Maglahan ka ng panahon para mag-aral ang salita ng Diyos. At higit sa lahat, sundin kung ano ang itinuturo dito. Ganun, dapat po tayo lumaban sa ating pananampalataya. Now, in verse 4, balikan po natin in verse 4. Kasi may importante na sasabihin si Jude. Kasi akala natin, mga kaaway natin sa pananampalataya, yun yung mga nandiyan dyan, nakikita po natin everyday sa pakikipagkasalamuhan natin, nakaka-encounter po tayo ng mga Kristiyano na sila ay mga mananampalataya, na sila ay may mga nalalaman sa Biblia, pero nakalimutan po natin yung sinasabi ng verse 4. Balikan po natin ang verse 4. Tingnan po natin ano po ang sinasabi po ng verse 4 sa ating text. Okay? Sabi po dito, for there are certain men creep in unawares, who were before ordained to this condemnation. Ungodly men. Imagine, these people, yung pumasok na nandyan sa loob ng simbahan. Alam mo, he is a very low profile. Wala siyang, kumbaga sa tingin mo sa kanya. Pero later on, pag matagalan, lumalabas na yung kanyang infiltration. Paano infiltrate ang tao mo ito. Okay? So, these men are ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Imagine, dinideny nila ang Diyos, ang Panginoon. Imagine, paano nakapasok sa loob ng simbahan ang tao ito na nagkukunwaring Kristiyano siya, nagkukunwaring anghel siya. Paano hindi na-detect ang mga men of God. That's why we are the men of God. Kailangan
nagpapatrol po tayo sa loob ng simbahan. Okay? Maraming mga Kristiyano na sila ay nagsasabing mga Kristiyano. Now, Apostle Jude gives a reason. Kaya nga nagbigay ng rason si Jude to defend the truth. Okay? That there are wicked men who had crept into the church. Okay? Imagine, no? Teachers. O nagtuturo pa sa loob ng simbahan. Okay? He's pretending to be a religious teacher. Okay? Pero yung dala-dala niyang doktrina ay wala sa katotohanan. Wala sa pundasyon ng katotohanan. Kung ang simbahan ay mahina talaga, mapapasok po siya. Pero sa atin, may mga bagay na there are laws, no, in the church, bylaws, para hindi makapasok, pero iba talagang inaayaw po nila. So, hindi lamang po si Jude, even Apostle Peter and Paul, ay sinabi na nila ito during the time that there are coming of these men. Pero si Jude, nung siya ay nagsasalita, kasi nagsasalita si Jude that time, sa present tense, so biglang sabihin, nangyayari na. Imagine yung gap, imagine yung agad-agad, no? Ay may gumagawa na. So, hindi lamang po yun. Even si Apostle Peter describing the same people. No? Sabi niya, as those who privately shall bring in damnable heresies. Bakit nagkalat ang mga heresies? Ang daming mga evangelist preacher. Right? Talagang kung nahina kang Kristiyano, matatangay ka nito. Diba? Delikado po yun, at mapangalit po yun. Okay? They are quick and aware. Okay? Alam mo, yung mga Kristiyano nito, they are not coming in boldly. Hindi sila nagsasabi. Pero dahan-dahan po yun. Now, babanggitin po natin how they infiltrate the church. Okay, para at least makita po natin, aware po tayo. Kaya nga, ang tawag sa kanila ay creepers. Sila yung mga gumagapang sa loob ng simbahan. At hindi lamang po magiging sugat ng simbahan po ito. Kundi ito po ay magiging hurt sa simbahan po natin. Especially those immature Christian people who are bago pa lang. No? Kaya mag-ingat yung mga bagong Christian. Okay? Kailangan nakatutok ka sa salita ng Panginoon. Every time na merong lalapit sa iyo, you must be. No? Kaya patulad ka ng magiging mga Berean believers. Laging tinitignan sa Bible. Kaya handa ka kapag may mga lumalapit sa hanggang. Now, let's look their infiltration. Paano po sila pumapasok sa loob ng simbahan. They are disguising. Nagdi-disguise po sila. Kasi sabi po ng Matthew chapter 7 verse 15, beware of false prophets which come to you in shepherd clothing. But inwardly, they are ravening wolves. Imagine yung tingin mo, parang sampo, no? Talagang super saint. Sa isang tingin mo lang. Tumatalon habang siya ay nagwawagayway ng kamay, sumasayaw habang umaawit.
ganon. Ganon ang pandaraya ng mga ganitong klase ng mga Kristiyano o ganitong klase kung saan sisirain ang simbahan at sasaktan ang simbahan. Okay? Makikita mo yung kanilang presensya sa loob ng simbahan. Okay? Kaya yung disguise po nila ay walang nakakaalam po nito. Hindi mo malalaman, mga kapatid. Hanggang hindi mo siya nahuhuli. Kaya malaking value o kahalagahan po sa atin to remember those people, this kind of people, these creepers, na itinulad po sila that they are ravening wolves. Ano ba yung wolves? Ito yung mga lobo na talagang sumasalasa ng mga tao. Okay? Kaya yung binanggit na wolves in the Bible, okay, ay God explained this kind of person, yung kanilang desire and work as a false prophet. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng creeper? Means very slowly. Dahan-dahan po yan. Kaya sabi ko, hindi bold, na magpapakita po yan. Okay? Sabi ko yung marino na sniper, 3 days lang, ganyan lang, sa tabi ng kalsada. Inabot po siya ng 3 days para lang barilin yung kaaway. Ganun po siya. Ganun po siya kabagal. Tumabot po siya. Imagine, yung kanyang pamamaraan ay undetected po siya. Kahit may mga patrol na umiikot. See, hindi siya na-detect ng mga tao, ng mga sundalo na nadadaanan po siya kasi hindi siya ma-identify. Maaaring marami siyang ginawa. Kasi hindi siya mahalata eh. So even those Christian na nagsasabi na sila ay talagang mga tunay na Kristiyano. Okay? Kaya hindi mo ito ma-detect. They remain undetected. Godly men, God men of the church, we must constantly patrol the church, keeping a vigilant watch for enemies of the church. Pero ganun pa man, kahit gaano po tayo kahigpit, guardyado po natin ang ating mga doktrina, mga katotohanan na niyayakap po natin, but still, this creeper is continually be undetected. Talagang hindi mo siya makikita, madidetect. Imagine, umabot po siya for the long period of time, umabot po siya ng ganong kahaba. Ibig lang sabihin, itong Kristiyano ito, umugat na sa loob ng simbahan. Umugat na, tumagal na sa loob ng simbahan at nakakalungkot po dito, he gained the love and respect of other Christians. And this is very dangerous. Kapag yan makugat, ay napakapanganib na para alisin sa loob ng simbahan. Hindi ko sinasabi na meron po dito ganitong klaseng Christian. Pero nagkatotoo. Right? Sila po na, sila Peter, ano lang warning. Pero yung time YouTube ay naging totoo na. Diba? Those creepers unawares means that they keep a low profile. Ito yung mga Kristiyano na makikita mo talagang walang pinag-aralan, nagkukunwaring hanggang sa pag nakaugat na, yun na. Sumasalangsang na sa mga tinuturo natin na kung saan pinag-aralan natin, pinag-pray natin, and yet dumating yung time na ito ay kinukontra na.
Okay? These people ay katulad ni Diotrephes o Diotrephes, no? Isang Kristiyano na nasa loob ng simbahan na ito po ay well-educated but not intelligent. Meron palang ganong Kristiyano. Meron palang ganong klaseng tao. No? Edukado po siya. Marami siguro nalalaman, pero wala siyang katalinuhan. Okay? Ito yung mga Kristiyano o mga leader o sino man na taong ito, naniniwala sila that they can step into church. Ito yung sinasabi ko na matagal na yung pastor na naglilingkod. Right? Nagbigay niya na ang kanyang buong buhay. But this man, akala po nila just one step ay kaya nilang i-take over yung pamumuno. Akala nila, they can take over immediately. So, this kind of Christian or people cannot help the church. Okay? Hindi makakatulong po ito sa gitna ng loob ng simbahan, kundi ito po ay makakapanakit pa sa loob ng simbahan. Okay? They are very dangerous, especially those creepers na nakapasok sa loob ng simbahan or a local church and for many years nag-ugat na po siya. Okay? At marami na siyang nakuha o marami na siyang napaniwala sa kanyang ginagawa. At dumating yung pagkakataon na they are trying to challenge those leaders inside the church or pastor. Kaya nga sabi ko sa inyo, binabangga niya na ang mga pastor o sino man ang leader ng simbahan or any truth na ating hinahawakan. Ito yung ginagawa ko nila. Okay? Yun po yung kanilang gustong gawin. Kaya, ang parusa sa kanila, ang judgment sa kanila, ito yung, these men are all ordained to condemnation. Kaya dapat maging aware po tayo. Okay? Kaya hindi po natin sila mahalata. You did not come boldly teaching their heresy, but came professing to teach the Christian faith or religion. Ang katotohanan, they are denying those fundamental truths. Kaya maraming salamat sa Diyos that we are now going to have a deeper understanding of the truth. Kaya magsipag po tayo mga kapatid. Hindi lamang po tayo tinawag para maging Kristiyano, para maging ligtas, kundi tinawag kayo para yumakap sa katotohanan because there are many people, marami pang mga tao, mga kamag-anak ninyo, mahal po natin sa buhay, na umaasa na sabihin sa kanila kung ano ang katotohanan. Tumitingin sila sa atin. Kung ano yung mga dala-dala po natin na nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Kasi yung mga taong to, they're doing this for their personal gain. Diba? Ingatan po natin ang ating pananampalataya. That's why we are saints. We are the saints are exalted to find. Ang mali nga, wanted natin mga to. Huntingin natin eh. Di ba? Kasi kung ikaw ang nasa katotohanan, gusto mong manaig ang katotohanan, what will you do? Huntingin mo yung mga taong ito.
Okay? At we have to vigorously oppose. Sila mga yung mga masipag na nagsasabi. Sila yung mga masisipag, bagamat yung kanilang sinasabi ay poisonous, tayo, nananahimik po tayo. Diba? Sila yung mga sikat. Sila yung mga nakikita ng lahat. Pero wala akong nakikitang sumasalangsang o dumukontra. Sana yung mga sikat din po natin ng mga umahawak ng katotohanan. Kung ano man ang magiging kapalit ng kanilang pagsalangsang. Sana mangyari. Kasi hindi, pinababayaan. Tayo, hindi naman tayo papakinggan Malilit lang tayo. So, sino ang sa atin? So, sabihin, malilit lang yung ating katapat. Pero those na lumabas ng mga may hawak ng katotohanan, ayaw nilang pumigos. Pero pinababayaan nila yung mga lumalabas sa mga television o sa atin. Walang kumukontra. Walang lumalaban. Walang nakikipaglaban. Hindi nila pinaglalaban ang kanilang pananampalataya. So, sa atin, one-on-one nila. Pero sa kanila, binigay sa kanila ang mga authority, nakilala sila bilang mga magagaling na Kristiyano, pero wala silang magawa. Diba? Hindi nakasalalay ang katotohanan ng Diyan makikita, malalaman ng isang tao para maligtas po siya. At yan ang ginagamit ng Diyos. Pamamaraan ng Diyos para ang mga tao makarinig ng katotohanan. Dapat we have to oppose those spreading of their poisonous doctrines among the churches. Kaya dahil sa pagpapabaya during that time, anong nangyari? Anong naging resulta ngayon? Siguro naman, hindi kayo aware. Ano ang nangyari ngayon? Yan po yung nagiging resulta. There are many cults and doctrinal error today dahil hindi nila ipinaglaban ang kanilang pananampalataya. Pero again, these men are ordained to this condemnation. That's why Jude speak for their everlasting condemnation. Kung saan ito ay naka-preordained of God para sa kanila. Yan na po talaga ang tinalaga para sa kanila. That's why these men ay talagang masipag po sila. Kasi naka-ordained sa kanila yun Para sa atin din. They are preordained to have eternal life. Kaya mga ginagawa natin lahat ng mga bagay para yung eternal life ko yan. Magbunga man. Diyan sa may bahagi po natin. Diba kasi yung katatanggap mo lang yung buhay na walang hanggan, andun lang yung init mo. Di ba? Kaya ka nakakapagsabi sa kanila, meron akong buhay na walang hanggan kasi during that time, ay na-enjoy mo, nakita mo yung kagandahan kung ng magandang balita, mayroong kasagutan na buhay na walang hanggan. Kaya masipag ka, masaya ka na ipangaral sa kanila, ipabahagi sa kanila. Pero pag lumipas po, hanggang doon na lang ba? Meron akong buhay na walang hanggan. Gusto mo bang tanggapin? Paano? Paano mo nga ni-explain sa kanila? Paano mo nga sasabihin sa kanila? Yan po yung katotohanan na dapat po nilang malaman. Di ba? Kaya dapat ay sawayin ang mga taong ito. Kaya itong decree ng Diyos na condemnation sa kanila, this is irrevocable. Kung iyong kaligtasan mo ay hindi na pwedeng bawin, it cannot be irrevocable. So, ganun din po sa kanila. Yung kaligtasan mo, hindi na pwede po yun. Irrevoke ng Diyos po yun. For you. No? For eternity na po yun. Okay? Kaya mga pinagkatiwala sa iyo yung pananampalatayang iyo. Okay? Kaya sa kanila, talagang nasa kanila ang condemnation. Okay? Maybe these men,
They are reprobate. Kaya nakatalaga na ang kanilang kaparusahan. Pero but for us, kaya nga maliwanag na nabilin ni truth. Tigay mo na. Tinawag ko na kayo, binigay ko na sa inyo yung mga titulo nyo. No? Na ikaw, tinawag. Tinawag ka. Tinawag ka bilang tagapagmana ng kalangitan. Hindi lang tinawag para tagapagmana, kundi every time, every day in your life. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa iyo. Through sa kanyang mercy and grace. Love and hope. No? Yung kanina, dalawang pangalan, banggitin mo, ngayon hope and love naman. Pangalan mo sa kanya. Para hindi mo rin makalimutan. Ha? See? Paano po natin ipaglalaban ng pananampalataya kung masigasig tayo na malaman, especially sa ating evangelism. Ang pinaglalaban po natin, katotohanan, na merong Kristo na nabayubay sa krus para sa kasalanan. Right? Yung malinaw ng katotohanan pagdating sa kaligtasan. Right? Kaya kung meron mang pinili before the foundation of the world, para sa kaligtasan, maybe there are also elect for those reprobate. Kaya nakatalaga na sa kanila, ibig lang sabihin, itong mga taong ito talagang pinili para sa kanila. Imagine yung kanilang kalalagayan, imagine yung kalalagayan mo, ay kumpara mo sa kanila. Diba? Kaya, it's good for us na malaman po yun. Kaya tayo nag-i-enjoy dito sa lutas. Hindi yun. Kaya tayo nandito sa simbahan para lang makita ko si ganyan. Hindi. We are enjoying the presence of Christ sa inyo na nagpapalakas sa amin. Kung wala kayo ano pa ba ang lakas ng pastor? Hindi magkanya-kanya na po tayo. Right? Yun po yung reason na dapat po natin makita. Nandiyan din po yung reason. Kaya dapat po natin ipaglaban ang ating pananampalataya. Para malaman po nila ang mga katotohanan. Imagine, from the beginning, no? Your salvation was appointed to you. Buti nga, hindi sa'yo naka-ordin yung judgment sa kanila Sa'yo, ang ordin sa'yo is eternal life. Diba? Hindi yung judgment na naka-ordin sa mga ganitong klase ng mga tao sasabi mga Kristiyano. Imagine, from the beginning, this condemnation was foreordained to them versus sa atin. Right? Kaya dapat ipaglaban po natin ang mga bagay po. Maybe napakabigat naman ng doktrina ng iyan. Pero tanda po natin, katotohanan po yung sinasabi. Yan po ay ito yung mga tao kung saan they are exchanging or they are changing the grace of God into any kind of sin. Imagine, biyaya na ng Diyos na ikaw ay nakapasok sa totoong simbahan. Biyaya ng Diyos. Bakit ka nandito? Hindi sa gagagawa mo. Dahil ang gawa mo, always nasa mood. Ayaw mo sa simbahan. Always nandun ka. Ayaw mo sa simbahan. Di ba? By grace, nandito ka sa simbahan. Dati, ayaw mo. Never. Ngayon, forever. Nasa loob ka ng simbahan. Di ba? So, this
ungodly men, turning the grace of our God into any sin and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Yung i-deny mo, yung namatay sa krus ng Kalbaryo, ay isa lang pinaka-damnable na bakit. Lahat ng mga tao gusto nga rin. Gusto nga nilang marinig si Kristo. Pero magandun lang. Magandun lang. Pero sa inyo, sa atin, hindi tayo sapat na marinig lang natin si Kristo. Every pages of the Bible, the Scripture, tinitignan mo na gusto natin laliman pa o saliksikin kung talagang sino siya. Hindi ako kontento na ako'y iniligtas lang. Gusto kong malaman pa bakit. Ano? Bakit? Why me, Lord? Why have you chosen me? Bakit ako pa? Yun yung dapat mong tignan, aralin, o saliksikin, o hanapin. Okay, so, ibig lang sabihin, itong mga taong to ay wala silang pakundangan sa Diyos. They are destitute of reverential awe towards God. So, they are condemning. Okay? Imagine, kasama mo, katabi mo pa nga sa upuan, nasa harapan ko sa nasa likod. Okay, hindi sa likod. Baka sabi. Okay. Ibig sabihin, to understand, no? Para makita na kasi ba, so, kasi ito yung maliwanag na makikita po natin that these men were destitute of the fear of God, had no devotion, have no true worship of God. Tama lang, yung condemnation na para sa kanila. Imagine, from the grace of God, they are turning into any lasciviousness. Okay? Kaya tandaan po natin, mga kapatid, perversion of the doctrine of grace is one of the indicators of falling away from the truth. Yung binabaliktad mo na. Marami po yan. Sa tagal-tagal ng pagiging Kristiyano mo, dinidilay mo yung doctrine of grace. Galing ka na sa ibang simbahan, napunta ka sa tamang simbahan, dinidilay mo, ayaw mo maniwala, nasabi mo, doctrine ng demonyo. Nakalungkot yung mga gano'n. Imagine, nakasama mo ng matagal, tapos gano'n ang maririnig mo sa kanya. Wala ka man lang makapag-asa. Samantalang tayo, sinasaliksik natin ng Biblia para malaman po natin na yung kaligtasan po natin na hindi kailanman ay pwedeng mawala sa iyo. Di ba? At niyayakap natin ito. Pero may mga ganong klase ng tao that they are denying this kind big truth. Dapat na dinalibag na lang sa labas mga ganito. They are against the truth. Kung yan ang pananampalataya mo, huwag mo na ipaglaban. Pero tayo na pinagkatiwalaan ng Diyos, ibinigay sa iyo bilang mga banal, ang pananampalataya niya ay ipaglaban. Okay? Marami ang hindi lamang sa atin, talagang maraming nakapasok din. Pero yan talaga. Dumating yung
pagkakataon na talagang uugain ng Diyos ang isang bagay, para maalis yung mga bagay. Pero may mga bagay kahit ugain ng Diyos ay hindi yan mawawala. Yun yung pananampalataya. Ugain man yan ng problema o i-permit man ng Diyos na mauga ang pananampalataya mo. Kahit kailan hindi yan mawawala. Why? Dahil yan ay pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Dapat ipagbilaban po natin. Okay? Maraming mga tao, kahit mga Kristiyano, deny God the Father and the sovereign of our God. Marami, di ba? Dinideny nga nila yung deity ng Panginoon. So, ano sasabi mo doon? Deny the sovereign of Christ. Right? They deny His eternal sonship. Ito, mga common basic doctrine. Right? Pero, basic pa lang, pero nadideny niya. Yung higit sa lahat, pinakamasakot sa lahat, they deny the Messiah, the only Savior. Yun yung napakasakit. Okay? Pero sa atin naman, mga Kristiyano din, sometimes we deny our Lord. Sa mga mananampalataya dito. Sometimes dumarating din yung pagkakataon that we deny the Lordship of Christ. Pero dapat hindi po tayo bababa pa doon. Dapat makita po natin, maliwanagan po natin yung hindi lang pala tagapagligtas ko si Kristo. Tapos na, kasi may mga ganun din, mga Kristiyano din, after their salvation, doon na lang, tapos na. So, yung maasa lang sila sa ginawa ni Kristo sa kanila. So, biglang sabihin, tumitingin lang sila sa pakinabang, sa kaluluwa po nila. Pero yung tungkulin bilang isang Kristiyano, that's why they deny the Lordship of Christ. Atin mo na. Yung kaligtasan, of course, akin na po yun. Pero yung Lordship of Christ, akin ako muna. Sometimes, ganun din po mga okay? Kaya maraming mga Kristiyano, they are exchanging the doctrine of grace into excuses of sin. No? Marami din umabuso. Ay, pinili naman ako ng Diyos. Okay? Nasaan na yung tama ng doktrina? Tapos, sa lalakulain mo, gawin mong lisensya pa, ay, aligtasan na ako sa biyaya. So, I can't do what I will do. Ayun. Nagkasala ulit. Paano? Pinabayaan ka na dyan sa katigasan ng ulo mo at hindi ka na nakatawid. Hindi magdurusa ka hanggang sa pagdating ng Panginoon. Kasi sinasabi mo, naniniwala ka, you are elect. Pero inabuso mo yung biyaya ng Diyos. You continue what you want. Kaya, ayun, na-stroke, nabalihan ka ng leeg. Wala na. Siguro, naalala niyo yung isang kapatid. Siguro, hindi niya inabot yun. He is professing as a Christian. No? Pero wala sa loob ng simbahan. Wala. Ang kanyang presensya sa loob ng simbahan, kundi ang presensya niya nasa labas. Pagdating ng panawagan na merong rescue, right? Meron tayong rescue kasi rescuer siya. Pumunta agad. Hindi man lang niya inisip na linggo yun, araw ng simpa. Hindi ko sinasabi na mag-isipin ng linggo, or baka niya gawin po yung linggo.
So, nag-rescue sila. Nahulog. Nahulog. So, how many years na nagdusa? Hindi dapat ganun, mga kapatid. Dapat natin pag-uusap. Na i-believe na hindi ka naman siguro dadalhin ng ganun pa. Kasi dumating yung point na kanyang kalalagayan, paano? Yung wala na sa iyo yung pagtatanggol ng pananampalataya. Hindi mo na napagtanggol ng pananampalataya kasi pananampalataya mo dapat pagtanggol mo, nandito ka sa loob ng simbahan, kasi kailangan pananampalataya ko, papakain ko ang salita ng Diyos para lumaki. So, hindi niya na ipagtanggol ang kanyang pananampalataya. Nandun na lang sa kalalagayan kung saan ay gandun na talaga. Dumating yung point na nahulog at nabali ang kanyang lieg. So, how many years na nag-hirap po siya hanggang sa dumating? Imagine yung kaya si David, nung nagkasala siya, humingi po siya sa Panginoon, nanalangin po siya na ma-restore ang kanyang joy of salvation. Okay? So, balik po tayo. Itong mga taong to talagang yung kanilang condemnation, it is a righteous condemnation. Why? Because, of course, they deny God and they deny the Lord Jesus Christ. Right, so, yun po yun ang warning ni Jude sa atin. Huwag tayong maging kampan sa ating buhay Kristiyan. Magsumikap po tayo para yung pananampalatayang yan ay lalo pang ito yung application ng warning ni Jude para sa atin. Para may paglaban po. May paglaban po natin yung pananampalataya na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Tayo. Salamat po Diyos sa sayo na aming napakinggan sa oras po ito. Kailangan po namin na po ay magamit po namin sa isang linggong pamumuhay po namin bilang mga Kristiyano. Magamit namin po ito every area of our life. Salamat po sa mga may mga mensahe, may mga sermon na kami po ay napapakinggan upang maging kaakibat po namin para sa aming buhay Kristiyano. Tulungan niyo po kami, Diyos, na maging tapat po sa inyo. Paglaban po ang katotohanan, higit sa lahat, ang katotohanan po ng kaligtasan ay may bahagi din po namin sa mga tao kung saan nadaya ng mga mapanlinlang katuruan. Tagal na panahon na sila ay nalublog sa mga kamalian po ito. Ito yung pagkakataon, Panginoon. Sana maka-encounter po kami ng mga tao, o bigyan niyo po kami, O Diyos, ang tao na naghahanap ng tunay na katotohanan. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng mga kaluluwa na may bahagi din po ng mga katotohanan na aming natanggap na ipinagkatiwala niyo po sa salamat sa pagkatawag niyo po sa amin bilang pinabanal, iniingatan sa buong buhay ko natin. Salamat po Diyos, po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.